may nangyari pong aksidente. Ito po ay tinag din po ako. Kaya immediately I called the attention of Major Apostol and coordinated with General Santiago and to our MDTEU to find those people who are involved, especially yung truck. Ito kasi hindi ko masabi ano yung word precondition of may nangyaring habulan, pero bagamat magkaganon mali po yung jeep diyan. Gusto ko lang itatama pag mahirap po kasi minsan nakikita lang natin yung isang side. Before it happened, there was an incident between this couple. In fact, nagbeating the red light yung jeep. For whatever reasons that they have, nagbeat to ng red light. The problem is, may isa pong rumaragasang truck na marapat lamang na siya'y umabante talaga dahil green naman po yung traffic light. Ang siste, may nahulog yung babae. At yung babae naman, saktong-sakto dumadaan yung truck. Salamat na lamang sa Diyos, hindi po nasawi. Pero medyo nagkaroon ng physical injury. So, ito po si General, ay papa-update kayo kung nasaan na po ngayon yung sitwasyon ng kasong ito. Magandang hapon po sa ating lahat, lalo na po sa ating buting mayor, sa lahat ng ating mga kabayan dito sa Manila. Tama po yung tinura ng ating mayor na may nauna pong pagtatalo doon sa mag-asawa na may-ari ng jeep. Hinabol po nila yung mag-asawa. So sumabit po sila. Patawid naman po ng intersection yung jeep. Naka-stop po siya. Siguro dahil natakot po yung mag-asawa, idiniretso po nila. At mayroon naman pong paparating na truck na nakago naman at talaga namang dapat na mag-go. Nahulog po yung babae. Yun po yung umilalim sa truck. Mabuti po at hindi po talaga nasagasaan ng gulong. Kung hindi po, baka hindi lang po gano'n ang inabot. Nung nag-viral po yun, nagbigay po ng instruction ng ating buting mayor. Kahit na nasa official engagement siya, nagbibigay siya ng guidance from time to time, nag-update po kami sa kanya. At nung nakita naman po ng ating mga kababayan, lalo na po yung driver, na may nasagasaan po pala siya, ay hindi po siya kaagad sumuko dahil natakot po siya. Kinausap niya po muna yung kanyang employer at ang sa kanya naman wala naman siyang intensyong mangyari sana yun kasi talagang yung right of way nasa kanya po dahil nakago po siya. Ngayon nung na-post po yun, so nung nakonbinsi po nung mag-asawang operator ng truck, yung driver nila na may nangyaring ganon, usap po nilang isinuko ngayon dito at tinawagan po ng opisina ng Office of the Mayor po yung mga kamag-anak ng biktima na kasalukuyan po nasa ospital ngayon. So, ihaha po na. Yes. Yung pamilya dito kayo. Ito po yung sinasabi ni General Santiago. Dito kayo. Dito kayo. Ito yung representative niyo. Don't worry. Ito po yung driver. Pangalan mo? Ito naman yung may-ari ng truck. Tapos ito po yung pamilya. Nais lamang po namin kayong i-update kasi po nangyari sa Maynila as we have committed to you with our district director. We will do our best to bring everyone into justice or deliver justice to the victim. Bagamat, ito kasing insidente ito, ayoko kasi tayong magkaroon ng hate sa driver o sa kanila man, kung ano man ang hindi pagkakaunawan. Mukhang may nangyari doon sino ba kaaway nung babae? Sino ba kapagtalo? Yung kapatid ko daw po, pinugbugin daw po kasi siya ng asawa ng driver. Nagtatalo po yung mag-asawa. Nagtatalo, yun po yung sinasabi namin na hindi naman nakikita sa CCTV. Para lang katabi po kasi nung asawa, yung kapatid ko po. Kasi siguro nung nag-aanuhan, yung kapatid ko po yung nasipa palabas po ng jeep.
So, nagkatakbuhan. Opo. O, nahulog. Opo. O, yun na. O, yun na yung nakita naman ng taong bayan na nasagasaan. O, buti napailalim sa truck. Pero kamusta yung kapatid nyo ngayon? Hindi po okay kasi gabi-gabi po siya umiyak dahil hindi pa po siya na-operahan kasi Nasa PGH pa. opo. O, ano sabi ng doktor? Nung unang dating po namin doon, sinabi nila kinabukasan daw po operahan. Mm, Tapos nung inantay po namin ng kinabukasan, nung bumalik po yung doktor, marami pa raw po kasi silang inaoperahan. Kaya hindi tama pa raw naman. po. Sa PGH ito, no? Sa Opo. PGH. Marami kasing pasyente talaga doon. Opo. Pero kahapon, dinala raw po siya sa operating room. Tinatanong ko po yung kapatid ko kung na-operahan po siya. Ah, Sabi niya hindi na daw po alam kasi pinatulog daw po siya. Yung daliri niya siguro yung inano kasi yung dito niya, ganun pa rin po, hindi pa po na operahan po. so, ngayon, ano ang gusto nyong mangyari? Ano ang hinihiling naman ninyo? Ang gusto ko lang po sanang mangyari is tulungan po yung kapatid ko. Tulungan po nila yung kapatid ko kasi wala rin po talaga. Mm. Wala na Kasi po silang vendors lang din po ako eh. Oo. patay na po. Ang gusto ko lang po tulungan niya yung kapatid ko sa gastos lahat sa Sa ospital. ospital. Opo. Kasi ako rin po, ang anak buhay ko lang vendors, yun lang din po yung binubuhay ko sa mga anak ko. Anak mo, ilan ang anak mo? Apat po yung anak ko. Yung kapatid mo naman, may anak din. Wala po po anak ko siya. Talaga yun. Opo. Kaya ikaw ang kumakargo. Katuwang niya po yun sa Katuwang ko po yung sa pagtitinda. Yun po yung araw na pinauna ko na po silang umuwi kasi ako po may kasabay po ako umuwi. Yun nga po sa sidecar po ako nakasakay. Nagulat na lang po ako, ganun yung nangyari. Tumawag yung anak ko na sagasaan nga daw po yung kapatid ko. Sinasabi nila lasing, galing po yung sa tindahan ko, paano po malalasing. And it doesn't matter kung lasing o hindi, nasagasaan. Mm-mm. Actually, at fault din naman yung jeep. Kaya lang may mga insidente kasing hindi may paliwanag. Aksidente is aksidente. Wala namang naman din po alam na. sinadya ko ba yun? Hindi po. Oo, see? Saka makikita, hindi naman nagsisinungaling tong bata mo. Ba't ka lang nga hindi ka huminto? Sayang, dahil saan huminto ka na lang? Hindi po talaga po, hindi Mabilis po eh. napansin. Hindi mo napansin. Ito po mga magugulay. Yung lagi kong ikinukwento sa inyo na dito sa Maynila, bagsakan kami ng gulay. Ito naman yung gulay nila galing ng norte, sa Mountain Province, papuntang Sariaya. Kaya doon kayo napunta sa Usmeña. Pauwi. Apo sir. Oo. Walang may gusto nito. Pero just for the sake of our public, ng mga nanonood, ito po sila dalawa. Ngayon, kung sila'y magkakasuhan, nasa kanila na po yun. Ang importante po ngayon, ito po ang driver, sumuko. Dahil, in fairness naman, wala naman silang masamang intention. Tulungan nyo na lang to siguro ang pamilya. Wala naman natin hinihingi. Yun lang yung, ayayos lang yung pamilya. Mag-coordinate na kayo, apostol. Ha? Kung anong mapagkakasunduan. Kasi, wala, driver din to. Oo. Kumbaga, hindi naman malaking kumpanya rin. Pero kung magkakatulungan kayo, at least, maibsan man lamang yung kinakarap niyong problema. Mag-usap-usap na kayo after this. Kung ano man ang mapagkakasunduan ninyo nasa PGH naman. Kasi nagdedemandahan kayo. Ewan ko, basta nasa sa inyo yan. It's up to you. But what we're after, General Santiago and I, and the men and women uniformed personnel of the Manila Police District is, dito nangyari sa Maynila, we tried to resolve it and brought everyone who are responsible and be responsible to their actions or neglect on that matter. Ayan po mga kababayan, yan po yung una naming update. No? Huwag ka mo nang umalis. Taga saan ka? Taga San Andres ka rin. Apo. Huwag mo nang umalis. Hintayin mo ako. Apo. Kaya rin. Pero mag-usap-usap din kayo. Kung ano man yung pwede yung maitulong nila sa kapatid mo. Hindi mo rin man din sila masisi. Kumbaga, wala talaga. Kahit anong kwenta ko, both ways accident is accident.
Yun lang, malungkot lang kasi katuwang mo pala sa hanap buhay yun. Sige, antabayan na mo ako dyan, ha? After, ha? Ayoko. O, sige, mag-iingat kayo. Ha? Thank you po, Mayor. O, sige. O, antabayan, nag-usap kayo, ha? Thank you, pare. Thank you for trusting the city. Pinagkatiwala mo tong driver mo sa akin. Sige na, okay na yan. Ha? Kayo na lang ang mag-uusap. Mag-iingat ka na next time, ha? Sige. So, yan po, yung insidente sa Osmeña. O ngayon naman, no, meron naman isa nangyari. Itong mga, pasok mo nga yung apat na yun. Kunyatang. Matagal na nanamlay ang Arten eh. Tahimik na to. April 15 to July 18, sir. O, biro mo yun, no? April, May, June, July, 4 months. O, nangaubos na yung mga tulongge sa Arten. Akala siguro mga to, dahil ako yung nasa Estados Unidos, sumigida. Ito naman, nais ko lamang ipagpasalamat sa isang malakas na loob na netizen natin. Ito, dahil sa isang netizen, nakuha na ng video doon sa Arten, na-share ho sa atin. Kaya doon sa netizen na, baka lamang nanonood yun ngayon, kasi madami siya. Ayan, nagbibideo niya. Binuburigi niya pa. No? Ayan o, yung nag-viral na nangyari ho to, 18, July 18. Papangalanan na lang natin si Kiko Mac. Yung nag-post, no? Thank you sa iyo, Kiko Mac. Actually, kung di ako nagkakamali, binabanggit niya ako habang binibideo niya to. Kay Yorme. Yes, sir. For something to that effect. No? Nakita ko yan. Pero tingnan ninyo, Lona, sir. sayang yung lona. Mas mahal pa yung lona kasi nakuha nilang bigas eh. Sino to? Ayan o. Para kang sino, no? Hihok. Ito, sino naman to? Ayan. Lalakas ang loob nyo, no? Kahit may alam nyo may tao sa likod. No? O, sino naman yung nasa baba? Batch. Oh. Batchmate ko eh. Batang Tondo High School din to eh. 1992. Nakonsumi lang ng gusto. Itsura. Tatawa ka. Kabatch ko nga. Yan, sino yan? Sino naman to? Ay, hindi, yung Painante. Ay, yung Painante. Ayan yung Painante. Painante, sir. Ayan. Wala naman Tangin na. Tangin na. Tubo, sir. Buti di ka pinalo sa ulo. Ayan. Ayan po nangyari. Fresh na fresh pa. Sumuko, nahuli isa, General. Paano yung... At ano, sir, gaya nung nabanggit po ng ating buting mayor, magmula po April 15 hanggang July 18, wala pong nangyaring jumper boys attack sa Road 10. A month ago, lumipat po sila sa Fertil Kapulong, pero na-present po ulit natin ang ating mayor at nahuli po yung dating minor na jumper boy sa Road 10, lumipat ng Kapulong Fertil, nahuli. Ngayon may sumubok po noong July 18, nung nag-viral po, gaya ng ating mayor, ay may nauna pong nahuli si Ferdan Yape sa ibang kaso. Nung nahuli po siya, nabalitaan po nung tatlong kasama niya na nahuli siya. At ang ginawa po nung tatlo, sumuko po sa police station natin at doon po nalaman ng police na kasama po pala si Ferdan Yape na nahuli pong, nauna pong nahuli sa ibang kaso. So ngayon po, habang hindi pa po desidido yung may-ari ng truck na kinakausap po ng grupo ni Major Apostol, ay pansamantala ay
nakasilong po sila sa police station at may mga statement naman po sila doon na kung pwede doon daw po muna sila dahil natatakot po sila, Mayor, na baka may... Ito po kasi istorya. Alam nyo sa arte ngayon, sa amin, sa Tondo, medyo nagpapanting na yung tenga ng mga taga-Tondo. Sa totoo, marami yung gustong kumol sa mga to. Dahil ito, sinisira na ho lagi yung imahe ng Tondo. So, nangyayari, yung mga taga-Tondo na mismo, o sila na po hinahunting ngayon. O, dahil nga, para bang damay-damay kami lahat Yes. ang nangyayari. Na kapag dadaan ka sa Arten sa Tondo, parang Somalia ang dating eh. O para kang dumadaan sa gera lagi. Matagal na po nagtinuyan, kasi mula nung naupo tayo nung Hulyo. Although may sumusubok, pailan-ilan, pero hindi na po rampa. Kaya lang yung sumusubok, nauhuli din. Katulad doon ito, 18, 19, nakalawit ito. O, tapos, nung natakot itong tatlo, dahil mukhang hindi na po ang humahunting sa kanila, pulis ha. Ibig sabihin, nung inahunting sila, pinag-iinteresa na ho yung buhay nila pare-pareho. Alam niyo sino nag-iinteresa sa kanila? Taong bayan na. Pagbibigyan na yung mga gusto na sakit ang katawan nitong mga to. Inahunting ho sila ng mga tao doon. Para manahimik na po sila habang buhay. Buti na lamang nalaman nila, tayo po, ako, tagubilin ko lagi sa MPD, and of course, General Santiago will do the same. Kalawitin lahat, kunin ang buhay hanggat kaya, iharap sa hustisya. Kaya lamang po ito, ipinagpapaalala ko lang, baka may sumubok pa sa atin. Marami na po talagang mga taga-Tondo ang nanggigigil sa inyo. At pagbibigyan na kayo, baka misan, magulat kayo, tumimwang na lang kayo bigla dyan. But I doubt if it is going to be a policeman who is gonna do that. Because the policy of the city is simple. Kunin sila ng buhay hanggat kaya. At isumite sa husgado. At ayan natin ng husgado magsasabi kung sino ang may sala o wala. Pero ito yung sinusuko nila sarili nila kasi putok na putok doon na hinahunting ho sila. Kasi hindi lang naman ho sila ang may balbon sa dibdib doon eh. Marami yung taga-Arten, may balbon din ho sa dibdib. Nagtinuan na lang. Kasi nga gusto na nila maging mapayapa yung Arten. Kaya lang nangyayari kung tawagin namin sa kanto, damay-damay na. Parang lahat kami ngayon, puro kami jumper lahat dito. Nadadamay na yung komunidad. Pagbibigyan sana itong mga to. Buti ka nyo, nataon pa, puro taga barangay 123. Yung barangay 123, Moriones o pagitan namin, Mabuhay Street na ho yun. Kung saan ako lumaki. Nataon pa itong isang kabatch ko. Anong batch mo? Batch 92. Parang batch 62 ka. So, ito. Puyat ka lang eh. Oo, ikaw kabatch ko nga yan, 92. Di ba, batch 92 ka? Sinong principal natin kung maalala mo pa? Miss Samya. Samya po. Oo. Tama? Sino naging teacher mo sa Tondoan? Mr. Santiago. Di 51 ka na rin. Okay, tamo. Sabi ko sa'yo, di 51 ko. Ha? Nakonsumil. Aray ko. Tumurotot ng tumurotot. Ilang beses ka na, Hoyo? Nakadalawa ka na. Yung una mong serbisyo, ilan? 1 year. 1 year. Sumunod? 6 months. 6 months. Dapat ka sumuko. Marami na naghahanap sa'yo. Ikaw rin. Balitaan nyo na, putok na. Pagbibigyan na kayo. See? Tingnan nyo, dati takot kayo sa pulis. Ngayon, taong bayan na umahanap sa inyo. Kasi totoo yun eh. Pinipilit kong iangat ang katatayuan natin doon. Yung mukha ng Tondo. Kayo naman. Buti, sumuko kayo. O ngayon, ito si yung truck, Smart Tracking Company
Si Mr. Jeronimo C. Aquino, yung representative. Nasa sa inyo na po yan. Kung kakasuhan nyo itong mga to, for the meantime, tangan-tangan ng pulis yung tatlong surrendry at yung isang suspect na may kakibat pa yata ang ibang kaso ito. Ibang kaso sa now. So, ito na po yung 4. 3 lang po yung kwentuhan sa Facebook, pero 4 po sila. Andi dito na po. May mga magulang pa kayo. Doon para kayo naway sa 1, 2, 3. Huwag ko kayong magtataka, no? Talaga pong barangay 1, 2, 3 yun. Hindi yung 1, 2, 3 na takbuhan sa jeep. Tataon lang ho talagang barangay 1, 2, 3. Sa may tapat po yun ng Pier Gis. Pagitan ng Pier Gis at Pier 12. Gate. Maganda na yung harapan nyo dun, di ba? May garden na kayo dun. Anyway, yun po mga kababayan, through the effort of General Santiago and the men in uniform personnel. Ito, sila Kernel. At saka sila Mabolok, yung mga PCP, saka Presinto 1 natin. Dito ka pa napunta sa presinto nito, sanay mapuyat to. Hindi rin nata natutulog to. Sinasabi ko sa inyo, ulit-ulitin ko po. Ngayon lang parang nagkakatuwaan tayo dito, pero hindi po joke yan. Hindi yan joke ang ginagawa ninyo. At saka matakot kayo dahil yung taong bayan na ang nagagalit. Dati kami lang ang nagagalit dito kami, tuwa ngayon, nakita nyo, lalakas ang tao, ng loob ng tao, binibidyoan na kayo. Kasi alam nyo bakit? Alam nyo bakit? Kasi naniniwala sila may gobyerno na sa Maynila. Kasi walang maglalakas ng loob magbigay niyan. Kung magpo-post yan, kung wala sila matatakbuhan. Kailan ako din bumiyahe? Tumotorotot ka? Talaga? Hindi ka nadali nung araw? Hindi ka natokang? Nagbebenta ka? Hindi. Tumitira ka lang. Saan ka bumabiyahe? Ano? Ha? Pasensya na kami. Pasensya na kayo. Kami lang ang nagkakaintindihan. We grew up together. Alam mo, I grew up with... Lumaki ako ganitong lugar, kaya kami lang ang nagkakaintindihan. Ikaw, mukhang nagiyang ka pa. Kailan ka? Tumigil ka na? Nagiba ka na? Nagbago ka na? Ha? Di na ba to? Damo na lang. Sudoplex. Yeah. Ikaw? Nakoyo ka rin. Noong 2010 po. Kamusta? Nakailang buwan ka? Ano lang po, 1 year, 2 months po. 1 year. Ng kaso? After order po. Magbago na kayo. Maigpit sa Maynila. Kayo naman, di na ako iba sa inyo Dinidiplomasya ko na nga kayo pare-pareho May obligasyon ako sa taong bayan. Kahit magkakapit bahay pa tayo. Ang obligasyon ko sa tao. Di ba kayo natuto? May mayor kayong kapitbahay? Akalain mo, batchmate pa tayo. Yung itsura mo yan, pwede maging mayor. Sabi, nangyari sa akin Mas marami akong banil sa'yo kaysa na... Ibig sabihin, pagkakataon magbago. Sana, hindi kayo tuluyan nung complainant. Hindi, mahuhuyo na naman kayo. Pero wag na kayong papayahe doon. Kung kailangan magbago kayo ng buhay, magbago na kayo. Pero wag kayong tatawis sa sarili natin bakuran. Alam niyo naman ibig ko sabihin, di ba? Ha? Ayan po mga kababayan. So sa mga nag-aalala, una thank you sa mga nagtag sa akin. Pagkamat ako'y nasa Estados Unidos, but General Santiago and his men and women uniformed personnel has a full trust and confidence of the local chief executive